Hindi ko makakalimutan ang tunog ng pinto ng kotse na biglang isinara ng malakas. Ang matalim na kaluskos na iyon ay parang putok ng baril na nagmarka sa pagtatapos ng isang bagay na matagal ng tahimik na namamatay sa loob ng maraming taon. Tiningnan ako ni Jose ng huling beses sa harap ng windshield na may ekspresyong inis na naging ugali na niya at sinabi, "Bumaba ka, Maria. Kung magpapatuloy kang umiyak, ipagpatuloy mo ito rito sa labas." At umandar siya. Ang ungol na makina ay nawala sa gitna ng mga sasakyan. Nainiwan akong mag-isa sa hintayan ng boss sa ilalim ng mahinang ulan na parang tinutukso ako. Nanatili ako roon na walang pera, walang cellphone at walang patutunguhan. Ang mga tao ay dumadaan sa tabi ko nang hindi tumitingin. Parang ang aking kalungkutan ay bahagi na ng tanawin. Ang makyop na gusot, ang blusa na basa, ang mga mata na namamaga. Nakakatawa. Isang babaeng 68 taong gulang na umiyak sa kalye. Dahil ang lalaking pinagsamahan ng kalahati ng buhay ay iniwan siya na parang estranghero. Sa loob ng maraming taon, tiniis ko ang kanyang mga sigaw, ang kanyang masasakit na katahimikan, ang kanyang paraan ng pagpaparamdam na invisible ako. At gayunpaman, kahit sa sandaling iyon, may bahagi pa rin sa akin na umaasa na babalik siya, magsisisi, babalik para sa akin. Pero hindi niya ginawa noon ni kailanman. Pero bago magpatuloy, gusto kong magbigay sa iyo ng espesyal na imbitasyon. Mag-subscribe sa channel at I like ito. Nakakatulong ito sa akin na makita na sinusuportahan mo ako at nag-enjoy ka sa aking mga kwento. At mag-comment sa baba kung saang lungsod ka nanonood. Ngayon, magpatuloy tayo. Madilim agad ang langit. Sinubukan kong magtago sa ulan sa ilalim ng sirang bubong ng hintayan, na tinitingnan ang mga lumulubog na tubig sa paanan ko. Naisip kong maglakad, pero wala akong lakas. Ang lamig ay pumapasok sa buto ko, at ang puso ay kumakabog na parang gustong makatakas sa katawan. Bigla kong narinig ang matamis, mahinahon, halos umaawit na boses. "Okay lang, anak." Nilingon ko ang ulo. Isang matandang bulag na babae, na nakasandal sa kanyang baston, na may beige na Amerikana, at lana na sombrero na parang galing sa ibang panahon. May puting buhok siya, perpektong nakatali, at labi na pininturahan ng malambot na pula na kaibahan sa maputla niyang balat. May hawak siyang maliit na bag, at kasama niya ang matangkad na lalaki na naka-dark suit na parang driver niya. Nautol ako nang hindi makatingin sa kanya. "Okay lang ako, ginang." Hindi ka okay," sabi niya na may mahinahong ngiti. Nabuhay ako ng matagal para makilala ang boses ng pag-abandona. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na may hindi inaasahang lambing. Tiningnan ng driver ang matanda na may paggalang. "Doña Rosa, dapat na tayong umalis. Mas lumalakas ang ulan." Itinaas niya ang kamay para patahimikin siya. "Sandali, Ramon," sabi niya ng mahinahon at pagkatapos ay lumingon sa akin. "Anak, kailangan ko ng pabor sa iyo. Magkunwari kang apo ko. Darating na ang driver ko na may kotse. Ayaw kong ang lalaking iyon na iniwan ka ay magkaroon ng huling kapangyarihan sa iyo." "Ano?" tanong ko ng gulilat. "Hindi ko maintindihan." Ngumiti siya ng mahinahon. "Hindi mo kailangang maintindihan. Magunwari ka lang ng ilang minuto at ipinapangako ko sa iyo ang isang bagay. Ang lalaking iyon ay magsisisi na iniwan ka." Hindi ko alam kung bakit naniniwala ako sa kanya. Siguro ang tono niya, ang walang laman niyang tingin pero puno ng awtoridad, o ang paraan ng pagdama ng kanyang baston sa lupa ng may katiyakan, na parang sumusunod ang mundo sa kanyang hakbang. Sa sandaling iyon, isang itim na kotse ang huminto sa harap namin. Binuksan ng driver ang pintong likod. "Doña Rosa, handa na ang kotse." Hinawakan niya ang braso ko ng mahina. Mainit ang kanyang balat at hindi inaasahang matigas ang hawak. "Halika, apo," sabi niya. "Hindi ka mananatili rito na naghihintay sa hindi karapat-dapat." Sumakay ako sa kotse nang walang pag-unawa. Ang upuan ay amoy bagong leather at mahal na pabango. Sa bintana, nakita ko ang figura ni Jose na naglalakad patungo sa kanyang nakaparadang kotse sa unahan. Mukha siyang galit, walang pasensya at nang makita kami. Nang makita akong sumakay sa kotse ng eleganteng babaeng iyon, nagbago ang ekspresyon niya. Sa unang beses sa maraming taon, nakita ko siyang gulilat. Nilingon na matanda ang ulo patungo sa kinaroroonan niya at, nang hindi kinakailangang makita, bumulong. Minsan ang buhay ay may kakaibang paraan ng pag-aayos ng mga utang, mahal. Umandar ang kotse. Ang whipper ay nagmamarka ng mabagal at steady na ritmo. Hindi ako nagsalita. Hindi ko alam kung dapat magpasalamat o magtanong kung sino siya. Tinitingnan ko lang siya na sinusubukang maintindihan kung paano ang isang bulag na estranghero ay maaring maglabas ng ganoong lakas. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, nagsalita siya ulit.
Huwag mag-alala sa bag mo o pera mo. Ngayong gabi ay matutulog ka sa ilalim ng bubong at bukas titingnan natin kung handa ka nang magsimula uli. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ko ng mahina. Dahil minsan may gumawa rin nito sa akin, sagot niya. At dahil kapag ang babae ay nagdusa ng labis, maaari niyang makilala ang etyo ng sakit sa iba. Ang kotse ay pumunta sa daan na papasok sa residential area. Ang mga ilaw ay nagiging bihira, ang mga kalye ay mas malawak, hanggang nakita ko ang bakal na gete na dahan-dahang bumubukas. Sa likod, isang lumang mansyon ang lumitaw sa ilalim ng ulan. Napaligiran ng matatandang puno at hardin na parang pangarap na natigil sa panahon. Maligayang pagdating sa bahay, Maria, sabi ng matanda nang hindi ko pa sinabi ang pangalan ko. Huminto ang puso ko ng isang segundo. Paano mo alam ang pangalan ko? Tanong ko ng halos bulong. Ngumiti siya ng malambot pero nakakabagabag. Dahil ang kapalaran ay hindi nagkakamali kapag binagsama ang dalawang babae sa isang daan. Huminto ang kotse sa harap ng malaking pintong kahoy. Bumaba si Ramon at binuksan ang payong. Malakas ang hampas ng ulan sa lupa. Habang bumaba sa kotse, naramdaman ko na tumatawid ako sa invisible na hangganan. Dahan-dahang bumukas ang pinto at isang bugso ng mainit na hangin at amoy ng jasmine ang yumakap sa akin. Hindi ko alam noon. Pero sa gabing iyon hindi lang ako pumapasok sa bahay ng estranghero. Pumapasok ako sa kwentong magpapabago ng buhay ko magpakailanman. Hindi ko alam kung gaano katagal akong tahimik pagkababa sa kotse. Ang hangin ay amoy basa na lupa at jasmine. Ang mansyon sa harap ko ay parang galing sa ibang panahon. Mataas na bintana, kurtina ng lace, iron na lampara na kumikisla pa sa ilalim ng ulan. Gayunpaman, ang pinakanakakabagabag sa akin ay hindi ang laki ng lugar, kundi ang katahimikan nito, isang kapayapaang makapal na parang pinapanood ako. Ramon, ang driver, ay inabot sa akin ang payong. Dito po, ginang, sabi niya ng magiliw pero matigas. Dahan-dahan umusad ang matanda sa kanyang baston. Walang pag-aalangan kahit isang hakbang, na parang kabisado niya ang bawat tel. Sinundan ko siya na basa, gulilat, nagtatanong sa sarili kung ano ang ginagawa ko roon. Ano ang balak ng bulag na babaeng iyon na biglang sumulpot sa pinakamalungkot kong gabi ng may ganoong katiyakan. Pagtawid sa threshold, isang malambot na init ang yumakap sa akin. Ang loob ay parang buhay na museo, lumang portrait, nakaparadang orasan, chandelier na may kristal na luha. Sa hangin ay lumulutang ang malayong musika, halos hindi marinig, na parang may iniwang lumang gramophone sa ibang kwarto. Maupo ka, mahal, sabi ng matanda na itinuro ang upuang upholstered sa asul na velvet. Ramon, maghanda ka ng apoy sa fireplace. Nawala ang lalaki nang walang salita. Sumunod ako. Malambot at mainit ang upuan. Nanginginig ang mga kamay ko sa tuhod. Umupo siya sa harap ko. At nang may halos theatrical na kalmado sinabi, "Ngayon pwede mo nang ikwento kung ano ang nangyari." Hindi ko alam kung saan magsisimula. Nag-away kami, bulong ko. Hindi ang una, pero ang huli. At iniwan ka roon. Tanong niya nang walang gulat. Sa hintayan ng boss, walang pera. Tumango ako. Itinagilid niya ang ulo na parang nagkukumpirma ng alam na niya. Naisip ko na, kita sa paan ng pagtingin niya sa iyo. Nakita mo ba? Tanong ko na nakalimutan saglit ang kanyang pagkabulag. Ngumiti siya at nakakabagabag ang ngiti niya. Hindi ko kailangan ng mata para makakita, Maria. Ang pangalan ko ulit ay nagbigay sa akin ng lamig. Hindi ko maintindihan kung paano niya alam kung sino ako. Sabihin na lang natin na nagbigay ng babala ang kapalaran sa pagdating mo. Sagot niya habang nagsasalin ng tsaa ng may imposibleng precision para sa walang paningin. At palagi akong nakikinig sa kapalaran. Bumalik si Ramon na may tray, porcelain na tasa, heart-shaped na cookies. Kumakaluskos ang apoy sa fireplace. Nakaka-hypnotize ang tunog. Hindi ako pwede matagal. Sabi ko na sinusubukang kunin ulit ang kontrol. Kailangan ko lang magpahinga, putol niya. At alalahanin kung sino ka talaga. Dahil nakalimutan mo na, di ba? Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Tumingin lang ako sa apoy. Sa loob ng maraming taon, nakalimutan ko ang maraming bagay. Ang gusto ko, ang pinapangarap ko, kung sino ako bago naging anino ni Jose. Alam ng babaeng iyon, o mas masama, parang naranasan niya rin. Pagkatapos ng tsaa, ipinakita sa akin ni Ramon ang guest room. Ang kurtina ay linen na puti at sa bedside table ay may lumang orasan na nakaturo sa 10 oras 10 minuto. Ang tiktak ay napupuno ang katahimikan na parang pusong ayaw mamatay. Bago matulog narinig ko ang mabagal na hakbang sa pasilyo. Siya yon, Doña Rosa. Huminto ang silweta niya sa harap ng pinto ko. Hindi siya pumasok. Sabi lang niya,
Huwag matakot sa dilim, Maria. Minsan iyon lang ang lugar kung saan muling makikita ang sarili. Nagising ako sa madaling araw. Sa unang beses sa matagal na panahon ay nakatulog ako ng mahimbing. Amoy lavender ang mga kumot. Sa bintana, ang hardin ay parang painting, matataas na puno. Namumulaklak na rosas at fountain sa gitna kung saan naliligo ang mayanang walang takot. Pagbaba ko nakita ko siya sa dining room na naka-gray pearl na may ancient pearl necklace. Sa tabi niya ay folded na diary na may red ribbon. Mukha kang mas maayos, sabi niya nang hindi tumitingin. Gumana ang tsaa. Salamat, pero kailangan ko nang umalis, sabi ko. Ayaw kong mag-abala sa iyo. Ngumiti siya. Mahinahon. At saan ka pupunta, Maria? Hindi ko alam. Kung gayon, hindi ka pa pwede umalis. Walang makakatakas ng walang direksyon. Dumating si Ramon, iniwan ang almusal at umalis ng walang salita. Kinuha ni Doña Rosa ang tasa niya ng elegant at tanong, gaano katagal kayong kasal? 41 taon. At sa 41 na iyan, gaano karami ang masaya ka? Matagal akong sumagot. Siguro ang unang 1-0. Kung dayon, higit kalahati ng buhay mo ay nagkunwari kang masaya pa rin. Konklusyon niya. Iyan, mahal, mas nakamamatay kaysa mag-isa. Tahimik ako. Masakit ang mga salita niya, pero hindi ko maaring kontrahin. Pagkatapos ng almusal, inaya niya akong maglakad sa hardin. Ang araw ay sumisipsip sa mga sanga, at ang mga bulaklak ay naglalabas ng nakalalasing na amoy. Kahit hindi siya nakakakita, matatag ang lakad niya, na parang nagsasalita sa kanya ang mga puno at daan. Alam mo ba, sabi ko, hindi na makapagpigil. Parang hindi mo kailangan ng sinuman. Tumawa siya ng mahina. Siyempre kailangan ko. Lahat tayo kailangan. Pero natutunan ko ang isang bagay. Iba ang mga ilangan ng kasama, at iba naman ang mga ilangan ng permiso para mabuhay. Huminto kami sa harap ng fountain. Ang mga patak ay nahuhulog na parang metronom. Ang mga lalaki tulad ng asawa mo, sabi niya ng mahina. Akala nila pag-aari nila tayo. Pero sila lang ang may-ari ng sarili nilang takot. Takot. Takot sa babaeng tumigil sa pagkatakot sa kanila. Pauwi sa bahay huminto ako sa harap ng malaking salamin na may golden frame. Natakpan ito ng puting tela. Bakit natakpan? Tanong ko. Ngumiti siya ng bahagya. Dahil may mga bagay na titingnan lang kapag handa na. Handa sa ano? Sa makita ang katotohanan ng hindi mabasag. Ang sagot niya ay nagpalamig sa akin. Hindi ko pinilit. Pero habang umaakyat sa hagdan, naramdaman ko ang kakaiba. Halo ng takot at curiosity, na parang ang natakpan na salamin na iyon ay naghihintay sa akin. Sa gabing iyon, habang malakas ulit ang ulan, narinig ko ang tunog mula sa pasilyo. Isang bulong. Ang pangalan ko, Maria. Tumayo ako, binuksan ang pinto at nakita ang anino ni Doña Rosa na naglalakad patungo sa main salon. May hawak siyang kandila. Sinundan ko siya. Huminto siya sa harap ng natakpan na salamin. Hinaplos ang tela at sabi ng mahina, hindi pa. Pagkatapos lumingon sa akin, kahit hindi niya ako makita, at bumulong, bukas may intindihan mo. Bumalik ako sa kwarto ko na mabilis ang tibok ng puso. Hindi ko alam kung ang babaeng iyon ay anghel, baliw o simpleng nakakita ng labis. Pero may bagay sa loob ko, isang lumang intuisyon, halos ancestral, na nagsasabi na. Ang bulag na matanda ay lumitaw dahil may dahilan at ang malapit ko nang matuklasan sa bahay na iyon ay magpapabago ng lahat. Hindi ako nakatulog sa gabing iyon. Ang ulan ay humahampas sa bintana ng irregular, na parang may kumakatok ng mahina, naghihintay na buksan. Sa pasilyo, ang standing clock ay nagmamarka ng oras ng may malalim na etyo. At kahit sinubukan kong balewalain, hindi ko maiwasang isipin ang natakpan na salamin sa salon. Ang salamin na iyon ay parang may sariling buhay. Mula sa kama ko nakikita ko kung paano sumasayaw ang liwanag ng fireplace sa ilalim ng pinto. Tumayo ako. Kumaluskos ang kahoy na sahig sa ilalim ng paa kung walang medyas. Dahan-dahan akong bumaba, walang binubuksan na ilaw. Sinusundan ang mahinang liwanag ng apoy. Ang katahimikan ay makapal na naririnig ko ang tibok ng sarili kong puso. Ang salon ay pareho lang kanina, pero mas madilim. Ang puting tela ay nakapatong pa sa salamin, pero may bahagyang gumagalaw dito, na parang humihinga. Natulala ako. Ang lohika ay nagsasabi na bumalik sa kwarto. Pero may mas malalim, halo ng curiosity at premonition na nagtulak sa akin na lumapit. Hinaplos ko ang tela, malamig, halos basa. Saglit naramdaman ko na may nanginginig sa likod, na parang may pulso na nakatago sa kristal. Pagkatapos narinig ko ang pangalan ko ng mahina, halos hindi marinig. Maria, umatras ako. Walang duda,
ang boses na yon ay akin. Akin ang boses, pero ibang tono, mas bata, mas matamis, mas inosente. Muling tiningnan ang tela. Nanginginig ang mga kamay ko. Nang hindi nag-iisip ay hinila ko ito. Ang salamin ay nagpapakita ng kwarto at higit pa. Hindi ang reflection ko ang nakita ko, kundi malabong lumang imahe. Simpleng dining room, mesa na may nalantang bulaklak. At sa gitna, ako mismo, 30 taon na mas bata, nagsisilbi ng hapunan kay Jose. Narinig ko ang matalim niyang boses, eksakto, ulit sopas. Hindi ka ba napapagod na walang kwenta? Tinakpan ko ang bibig ko. Isang alaala na ibinabalik ng salamin sa akin. Tumayo si Jose, ibinato ang plato sa sahig. Ako, ang mas bata kong sarili. Yumuko para pulutin ang mga piraso ng walang sagot at nakita ko kung paano tumulo ang luha ko. Parang tinitingnan ang sariling pagpapahiya mula sa labas, pero walang makialam. Pagkatapos, sa likod ko, ang boses ni Doña Rosa ay nagputol sa katahimikan. Binigyan kita ng babala na huwag alisin. Lumingon ako. Nandoon siya na nakatayo, walang baston, walang takot, nakalugay ang buhok na parang pilak na anino. Ano ito? Tanong ko ng halos walang hininga. Ang katotohanan, sabi niya ng mahinahon. Ang salamin ay hindi nagpapakita ng kung ano tayo, kundi ng kung ano ang nakalimutan nating tingnan. Lumapit ako sa kanya na nanginginig. Bakit ipinapakita sa akin iyan? Dahil nakakapit ka pa sa nakaraang sumira sa iyo, sagot ni Rosa. At habang ginagawa mo iyan, mananatili kang bilanggo. At ikaw, tanong ko, ginamit mo rin ba? Ngumiti siya ng malungkot noon at ang nakita ko ay nag-alis ng takot. Pero ninakaw rin ang tulog ko. Ang tono niya ay nagpalamig sa dugo ko. Lumapit siya sa salamin, inilahad ang kamay at hinaplos ng mahina. Tingnan mo ulit, sabi niya. Sumunod ako. Sa pagkakataong ito, nagbago ang reflection. Hindi na ang bahay ko, kundi ang kay Rosa. Siya, mas bata pa, umiyak sa parehong salon sa harap ng lalaking nanlalait sa kanya. Malabo ang mukha ng lalaki, pero ang boses niya ay paehong pangmamaliit kay Jose. Estorbo ka, Rosa. Ni hindi mo alam kung paano magmahal. Nagkolapse siya mag-isa, kasama ang bagong pagkabulag. At sa sandaling iyon naintindihan ko, hindi ordinaryong salamin, saksi ito, portal sa pagitan ng dalawang buhay na parehong sakit. Bakit ipinapakita mo ito sa akin? Bulong ko sa gitna ng luha. Dahil ikaw at ako ay isang kwento na 2 beses sinabi, sagot ni Rosa. Ikaw ang dumating para tapusin ang cycle na hindi ko natapos. Ang mga salita niya ay nag-alis sa akin ng hininga. Mas lumiwanag ang salamin. Sa ibabaw nito nagsimulang lumitaw ang mga imahe ng babae. Isang bata na may babi sa braso, isa na may pasa sa mata, isa na nakatingin sa sahig habang sumisigaw ang lalaki. At sa gitna ng lahat may figurang nakatawag sa akin. Babae na may nakataling buhok at asul na damit. May mga feature ko, pero hindi ako. Sino siya? Tanong ko. Ang nanay mo, sabi ni Rosa na may buntong hininga. At akin din. Lumingon ako sa kanya, gulilat. Ano ang sinasabi mo? Na ang dugo at kapalaran ay may memory. Sabi niya ng mahina. At minsan ang sakit ay minamana katulad ng mata o boses. Lumayo ako sa salamin, takot. Ang reflection ay bumalik sa mukha ko lang. Pero iba na ang ekspresyon ko. May bago sa akin, halo ng lakas at takot, kaliwanagan at vertigo. Lumapit ang matanda at hinawakan ang kamay ko. Nakita mo na ang kailangan mo. Ngayon nagsisimula ang pinakamahirap. Matutong huwag ulitin. Kumislap ang apoy sa fireplace. Dumating si Ramon sa threshold. Gulilat na makita kami roon sa oras na iyon. Okay lang ba, Doña Rosa? Tumango siya. Ramon, lahat na sa lugar na. Pero nang tiningnan niya ako, o lumingo ang mukha sa kinatatayuan ko, nagbago ang mukha niya. Maria, sabi niya ng mahina. Ang bahay na ito ay hindi ka nakita ng aksidente. Dinala ka ng salamin at dinala mo ako sa salamin. Sa gabing iyon hindi ako nakatulog. Ang etyo ng mga imahe ay nasa isip ko pa na parang melody na hindi nawawala. Naisip ko ang nanay ko, ang walang hanggang katahimikan niya, kung paano niya ibinababa ang ulo sa harap ng tatay ko. Katulad ko kay Jose, at naintindihan ko na may bagong malalim na sakit na ang pagpapahiya ay hindi aksidente, mana ito. Pero alam ko rin ang iba. Ang manang iyon ay maaring masira. At kung totoo ang sinabi ni Dona Rosa, binigyan ako ng kapalaran ng pagkakataon. Ang tapusin ng tuluyan ang pagdurusa na dinadala ng mga babae sa pamilya ko sa loob ng henerasyon. Tumingin ako sa bintana. Sumisilip ang madaling araw sa likod ng mga puno. Natakpan pa ang salamin at kahit nanginginig ang kamay ko. Ngumiti ako dahil sa unang beses sa matagal na panahon,
hindi ako nakaramdam ng biktima, kundi saksi ng sariling pagising. Ang madaling araw ay nagdala ng bagong katahimikan. Hindi ang katahimikan ng takot, kundi ang iniiwan ng kaluluwa kapag hindi na makatakas. Bumaba ako sa diningroom na namamaga, ang mata mula sa gabing walang tulog. Si Doña Rosa ay nandoon na nakaupo sa tabi ng bintana na umiinom ng kape. Hindi niya kailangang makita ako para malaman na umiyak ako. Ano ang nakita mo kagabi? Tanong niya nang hindi lumilingon. Lahat sagot ko. Tumango siya ng dahan-dahan. Kung gayon, iba ka na. Umupo ako sa harap niya. Walang sapat na salita para ilaawan ang naranasan ko sa harap ng salaming iyon. Takot, hiya at kakaibang pakiramdam ng ginhawa. Parang sa wakas nakatingin ako sa buhay ko ng walang kasinungalingan. Walang justification, walang excuse. Saglit na isip kong aliwin ako ni Dona Rosa, pero hindi. Matigas ang boses niya, halos malamig. Ang makita ang nakaraan ay walang kwenta kung walang gagawin dito. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, sabi ko. Alam mo naman, sagot niya, natatakot ka lang aminin. Aminin ano? Iniwan niya ang tasa at pinagsama ang kamay sa mesa. Nakarapat-dapat ka sa higit pa. Nabuhay mo pa rin sa iyo. Ang mga salita niya ay tumagos sa akin. Sa 68 taon ko, hindi ko naalala ang huling beses na may nagsabi sa akin nito. Si Jose ay nag-ingat na kumbinsihin ako na ang halaga ko ay nakasalalay sa approval niya. Pero ang bulag na babaeng ito ay nagsasalita na parang kilala niya ako magmula pa noon. Pagkatapos ng almusal, lumabas kami sa hardin. Ang araw ay sumisipsip sa mga puno at ang hangin ay amoy magnolia. Mabagal ang lakad niya, nakasandal sa baston at gayunpaman. Parang siya ang gumagabay sa akin. May Diyos rin ako noon, sabi niya sa akin. Bigla akong huminto. Ano? Lalaking nagkamali na ang pag-ibig ko ay pag-aari niya. Ang pangalan niya ay Luis Rivas. Asawa ko, tagapahirap ko at dahilan kung bakit nagbasya akong hindi mamatay bilang biktima, umupo siya sa stone bench. Ang manipis at maputlang kamay ay nakapatong sa baston. Nagbago ang boses niya, naging mas mababa. Nang iniwan niya akong bulag, naisip ko natapos na ang buhay ko. Iniwan kanyang bulag. Tanong ko ng horror. Aksidente, sabi niya ng mapait. O iyon ang sinabi sa akin. Pero alam ng babae, kapag hindi aksidente. Tahimik siya saglit. Hindi ako humihinga. Ang kwento niya ay etyo ng akin. Mas brutal lang, mas definitive. At ano ang ginawa mo? Tanong ko. Nakaligtas ako. Sagot niya na may mahinang ngiti. Tumayo ako. Natutong maglakad ng walang paningin. Makinig sa hakbang ng tao. Makilala ang kasinungalingan sa tono ng boses. At isang araw, nang wala nang umaasa sa akin, ginawa ko lahat ito. Inilahad niya ang kamay patungo sa bahay na may sarili kong kamay. Sa perang akala niya, hindi ko kaya pangasiwaan mag-isa. Tiningnan ko siya ng may paghanga. Ang bulag na babaeng iyon, mag-isa, gumawa ng buong buhay mula sa kanyang ruina. At sa sandaling iyon naintindihan ko kung bakit niya ako pinulot sa hintayan ng boss na iyon. Nakikita niya sa akin ang babae niya noon bago muling isinilang. Hindi aksidente na nagkita tayo. Sabi ni Rosa na parang binabasa ang isip ko. Ang kapalaran ay hindi nagpapakrus ng daan ng walang dahilan. Kaya alam mo ang pangalan ko. Tanong ko, tumango siya. At dahil nakita kita na noon, paano? Bulong ko. Taon na ang nakalipas, bago mawala ang paningin ko, kaibigan ko ang nanay mo. Natulala ako, ang nanay ko. Pumupunta siya sa bahay na ito ng bata ka pa. Naalala ko siya bilang matamis pero malungkot na babae. Unti-unti siyang pinapatay ng tatay mo. Hindi niya gustong pag-usapan. Pero sinasabi ng mata niya lahat. Inilagay ko ang kamay sa dibdib. Tumulo ang luha ng walang pahintulot. Naalala ko ang mga araw na sinasabi sa akin ng nanay ko nang nanginginig ang boses. Anak, huwag makipagtalo sa tatay mo. Masama lang ang araw niya. Ang masamang araw na iyon ay tumagal sa buong buhay niya. At nang hindi sinasadya ulit ko ang kwento. Nagpatuloy si Doña Rosa. Nang mamatay ang nanay mo, alam kong buhay ka pa, kasal, malayo. Pero hindi kita hinanap hanggang ilang linggo na ang nakalipas nang mapanaginipan ko siya. Ang nanay ko. Hiniling niya na hanapin kita. Sabi niya na sa panganib ka. Kailangan mong alalahanin kung sino ka bago maging huli na. Unang beses nanginginig ang boses niya, at saglit ang malakas at imponenteng babaeng kilala ko ay naging mahina, tao. Kaya pumunta ako sa hintayan na iyon, patuloy niya. Dahil alam kong dadalhin ka roon ng kapalaran. Hindi ako nakapagsalita. Sarado ng emosyon ang lalamunan ko. Sobrang dami. Ang nanay ko, ang panaginip, ang salamin, ang imposibleng coincidence.
Lahat may sense at parehong parang panaginip na ayaw kong magising. Ginugol namin ang natitirang araw sa hardin. Tinuruan niya akong makinig sa hangin, kilalanin ang tunog, ang kaluskos ng dahon, ang awit ng ibon, ang bulong ng tubig. Kapag hindi ka nakakakita, natutong makinig sa kaluluwa ng mga bagay, sabi niya sa akin. At pagkatapos idinagdag na may malungkot ng ngiti. At kapag sinira ang puso mo, natutong makinig sa kaluluwa ng tao. Lubos akong naantig sa mga salita niya. Tinanong ko kung napatawad niya ba ang asawa niya. Tumawa siya ng mahina. Malaking salita ang magpatawad. Sabihin na lang na hindi na ako pag-aari niya kahit sa galit. Buhay pa ba siya? Hindi, sagot niya. Pero kahit buhay pa, wala na akong pakialam. Tumayo siya ng may hirap. Ngayon ikaw ang magpasya kung mananatili kang biktima ng lalaki o matutong gawin ang sariling kaligtasan. Sa gabing iyon, habang naghahanda sa pagtulog, nakita ko ang folded na note sa kama ko. Sulat ni Rosa. Kapag dumating ang oras, buksan ang kahon sa desk. Makikita mo roon ang bagay na para sa aming dalawa. Pero hindi pa. Una munang alalahanin kung ano ang pakiramdam ng malaya. Natulog ako na yakap ang note na iyon. Hindi ko eksaktong alam kung ano ang ibig sabihin. Pero naramdaman ko na ang kahon na iyon ay nag-iingat ng puso ng lahat. At sa unang beses sa maraming taon, sa halip na takot, naramdaman ko ang curiosity sa hinaharap. Tumingin ako sa bintana, kung saan halos kumikinang ang refleksyon ng malayong salamin sa ilalim ng liwanag ng buwan. At alam ko na kahit bagong simula pa lang ang daan, iba na ako sa babaeng iniwan ni Jose sa hintayan na iyon. May mga sugat na hindi nasasara sa panahon, kundi sa pag-unawa. At iyan ang itinuro sa akin ni Donna Rosa sa mga linggong sumunod, ang umunawa sa sakit, hindi bilang kaaway, kundi bilang guro. Maaga akong nagigising, matagal bago sumikat ang araw, at nakikita ko siyang gising na, nakaupo sa harap ng bintana, nakikinig sa unang tunog ng araw. Hindi niya kailangang makita ang pagsikat para maramdaman. Pareho ang simula ng bawat araw, sabi niya. Pero kung paano mo ito mabuhay, nakasalalay sa kung ano ang iiwan mo. Mahirap ang unang mga araw. Sanay ako sa sumunod, hindi pumili, tumahimik, hindi sabihin ang nararamdaman, magsilbi, hindi gumawa. At gayunpaman, si Rosa, na may matigas na boses at walang hanggang pasensya, ay nagtuturo sa akin na mag-unlearn. Isang hapon, habang umiinom ng tsaa sa hardin, may hiniling siya na nagpalamig sa akin. Sumulat ka ng liham para kay Jose, sabi niya. Liham. Pero hindi para ipadala. Isulat mo para ilabas ang lahat ng hindi mo sinabi. Gumugol ako ng oras sa harap ng blankong papel. Hindi lumalabas ang salita hanggang naalala ko ang sigaw niya, ang pangmamaliit, ang katahimikan. At pagkatapos nagsimulang gumalaw ang pluma mag-isa. Jose, sinulat ko, ginawa mo akong maliit dahil alam mo na kung magtataas ako ng ulo, hindi ka na magiging malaki. Pinatahimik mo ako at nagtagumpay ka sa maraming taon. Pero napapagod din ang katahimikan. At ngayon, mula sa katahimikang hindi na masakit, pinatatawad kita, hindi para sa iyo, kundi para sa akin, dahil ayaw kong manatili ang anino mo sa loob ko. Nang matapos ko naramdaman ko ang kakaiba, gaan, na parang ibinalik sa akin ang hangin na ninakaw niya sa akin sa maraming taon. Sa gabing iyon ibinigay sa akin ni Doña Rosa ang maliit na kahon na kahoy. Huwag mo pang buksan, sabi niya. Bawat bagay may oras. Ano ang laman? Sagot. Pero hindi para ngayon hindi ko pinilit. Natutunan ko na sa bahay na iyon dumadating ang sagot kapag handa na. Hindi kapag hiniling. Sa mga araw nagsimula siyang turuan ako ng simpleng bagay, pero may malalim na lesson. Maglakad na nakapikit ang mata, sabi niya, hindi iba sa mabuhay na nakadepende sa iba. Paano ko gagawin? Makinig, sagot niya, mas marami alam ng kaluluwa sa daan kaysa paningin. At ganoon, na may blindfold sa mata. Natutong gabayan ang sarili sa tunog, intuition, tiwala. Nakakatakot at nakakapalaya. Bawat hakbang ay tagumpay. Paalala na kaya ko pa ring umusad ng walang itinulak o pinigilan ako. Isang hapon, habang ganoon ang paglalakad, nadapa ako at nahulog. Malakas ang impact. Lumapit si Doña Rosa nang walang prisa. Masakit ba? Tanong niya. Mabuti. Ang sakit ay hindi palaging dumadating para parusahan ka, Maria. Minsan dumadating para ipaalala na buhay ka pa. Ang mga salita niya ay nagpaiyak sa akin. Hindi sa lungkot, kundi sa pag-unawa. Sa unang beses na intindihan ko na ang pagdurusang dinadala ko sa maraming taon ay hindi lang marka. Patunay din ito ng resistensya ko. Bago magpatuloy, gusto kong gawin mo ang isang bagay para sa akin. Sabihin mo sa comments kung ano ang tingin mo sa kwento hanggang ngayon at ano ang gagawin mo kung ako ang nasa lugar ko.
Huwag umalis sa video, dahil ang susunod ay magpapalamig sa balat mo. Ngayon magpatuloy tayo. Isang maabong hapon. Nang mahina ang ulan sa mga bintana, umupo si Doña Rosa sa akin sa harap ng fireplace. Mukha niya mas pagod kaysa karaniwan. Maria, kailangan kong kausapin ka tungkol sa isang bagay, sabi niya ng mahina. Hindi na ako magtatagal. Naramdaman ko ang buhol sa lalamunan. Huwag mong sabihin iyan. Huwag matakot. Pinutol niya ako. Lahat may oras ng pag-alis at malapit na ang akin. Pero bago ako umalis, gusto kong tiyakin na natutunan mo ang pinakamahalaga. Ang kalayaan ay hindi hiniling. Kinukuha. Yumuko siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Gusto kong ipangako mo ang isang bagay, anuman, na kapag bumalik ang lalaking iyon, dahil babalik siya, tiyak ko iyan, huwag mo siyang tanggapin mula sa galit, kundi mula sa bagong lakas mo. At kung humingi siya ng tawad, huwag tanggihan ang tawad, pero huwag rin ipagkamali sa reconciliation. Ang tawad ay nagpapagaling, pero ang dignidad ay hindi ipinagbibili. Umiyak ako hindi dahil natatakot, kundi dahil naintindihan ko na harap ako ng paalam. Si Doña Rosa ay hindi nagsasalita na parang natatakot mamatay, kundi na parang nakipag-ayos na sa buhay. Sa gabing iyon, nang magpaalam kami, hinaplos niya ang mukha ko. Mas malakas ka kaysa iniisip mo, Maria. Ang kulang mo lang ay tingnan ang sarili ng walang awa. Hindi ko alam kung kaya ko. Kaya mo, dahil ang salamin ay hindi lang nagpapakita ng sugat. Nagpapakita rin ng babaeng ipinanganak mula rito. Dahan-dahan siyang umalis at bago umaakyat sa hagdan huminto siya. Kapag nadilim ang lahat, sabi niya nang hindi lumilingon, huwag tumakbo. Ang dilim minsan ay prelude lang ng liwanag. Sa gabing iyon na naginip ako ng nanay ko. Nasa hardin siya sa ilalim ng ulan na may parehong asul na damit sa salamin. Ngumingiti siya at sa likod niya, sa gitna ng fog, nakita ko ang figura ni Donna Rosa. Bata pa, bukas ang mata na tinitingnan ako. Pareho nilang inilahad ang kamay at narinig ko ang boses. Hindi ko alam kung akin o nila, na bumulong, handa ka na. Nagising ako na may luha sa mata, pero walang lungkot, dahil sa unang beses sa matagal na panahon naramdaman ko na may nagigising sa loob ko. Minsan ang buhay ay hindi nagbabala kapag ilalagay ka sa harap ng mga multo mo. Simpleng iniiwan sa pinto mo na parang sinasabi, nandito na. Tingnan natin kung talagang nagbago ka. Maalinsangang umaga nang muling makita ko siya. Halos 3 buwan na mula nang tanggapin ako ni Doña Rosa. Hindi na ako ang paehong babae na iniwan ni Jose sa hintayan ng boss. Nakatali ang buhok ko ng may dignidad, bagong tingin sa salamin at kapayapaang hindi nakasalalay sa sinuman. Si Ramon ay nagwawalis sa entrance nang narinig ko ang boses niya. Doña Maria, may naghihintay sa iyo. Sino? Tanong ko nang hindi inaasahan. Sabi niya asawa mo. Parang huminto ang mundo. Naging mabigat ang hininga ko. Malakas ang tibok ng puso, pero mahinahon ang boses ko. Sabihin mo papasok siya. Pumasok si Jose sa hardin na may parehong eleganteng damit, pero hindi parehong aura. Ang dating mapagmataas na postura ay bumagsak na. Ang mukhang dating puno ng pride, ngayon pagod, matanda. Nawalan siya ng timbang. May eyebags, balbas na hindi inayos. Saglit nahirapan akong makilala sa lalaking iyon ang dating minahal ko. Maria, sabi niya nang nanginginig ang boses, kailangan kitang makita. Hindi ako sumagot, tiningnan ko lang siya. Ang katahimikang iyon, na madalas ipinapataw sa akin. Ngayon akin na at sa unang beses ginamit ko ito bilang sandata. Kailangan kong kausapin ka patuloy niya. Alam kong hindi ko deserve ang oras mo. Pero lahat bumagsak. Ano ang bumagsak? Tanong ko ng mahinahon. Ang company, ang bank account. Huminto siya na ibinaba ang tingin. Iniwan ako ng babaeng kasama ko. Naramdaman ko ang irony, pero hindi ako nagsalita. Itinaas niya ang ulo at tiningnan ako ng diretso. Hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan ko. Nawala lahat, Maria. Lahat. Hindi ako sumagot ng dahan-dahan. Ang nawala mo ay hindi mo pinahalagahan. Dahil ang totoo ay hindi nawawala, inaalagaan. Nagbago ang ekspresyon niya. Saglit parang iyak siya. Gusto ko lang humingi ng tawad. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa maraming taon pinangarap ko ang sandaling ito. Pinanaginipan ko na sisigawan ko siya. Reklamo. Papahiyain katulad ng ginawa niya sa akin. Pero ngayon na nandoon siya natalunan, naintindihan ko na hindi ko na kailangan. Walang sense na ang revenge. Ang tawad ay hindi para sa kanya, para sa akin. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, sabi ko sa wakas. Tiningnan niya akong gulilat. Hindi, dahil wala ka ng utang sa akin. Masakit ang ginawa mo sa akin. Pero tinuruan rin ako na hanapin ang sarili ko.
Lumitaw si Doña Rosa sa threshold ng salon, nakasandal sa baston. Ang presensya niya ay napuno ng silent na authority ang hangin. Lumingon si Jose sa kanya nang may automatic respect, na parang naramdaman na alam ng babaeng iyon higit sa ipinapakita. Kayo po siguro ang may-ari ng bahay, sabi ni Jose, sinusubukang kunin ulit ang composure. Ako ang nagpakita sa asawa ninyo na hindi niya kailangan ng permiso para huminga. Sagot ni Rosa na may mahinahong ngiti. Kumunot ang noo niya ng uncomfortable. Hindi ko sinasadyang saktan siya. Siyempre sinasadya mo. Sagot niya nang hindi itinataas ang boses. Pero huwag mag-alala. Ang parusa sa mga lalaking nanakit ay hindi palaging galing sa labas. Dumating ang araw na titingnan nila ang salamin at hindi na makilala ang sarili. Tahimik si Jose. Tinitingnan ko siya at sa unang beses naramdaman ko ang compassion. Hindi pag-ibig o galit, compassion lang. Ang awa na nararamdaman sa taong hindi alam na sinira ang sarili. Maria, sabi niya ng mahina. Wala akong matitirhan. Ilang araw lang. Tiningnan ako ni Rosa. Mahinahon ang mukha niya, pero babala ang mga salita. Ikaw ang magpasya, Maria. Ang test ay hindi kung paano mo siya hinarap, kundi kung ano ang gagawin mo ngayong bumalik siya. Tiningnan ko siya sa mata. Nakita ko ang paehong superior gesture. Nakatago sa likod ng disgis ng regret. At pagkatapos alam ko na, hindi siya nagbago, natatakot lang. Hindi ko maibibigay ang hinintay mo, sabi ko sa kanya. Kahit bubong bumulong niya, may langit ka na. Sagot ko ng mahinahon. Kung talagang gusto mong magsimula ulit, simulan mo sa pagtingin sa langit. Ibinaba niya ang ulo. Saglit akala ko luluhod siya, pero hindi. Bumulong lang siya ng sorry at umalis. Nawala ang anino niya sa pagtawid sa gete. Nang umalis siya, nanginginig ang tuhod ko, pero hindi takot, ginhawa. Lumapit si Doña Rosa at hinawakan ang kamay ko. Ipinagmamalaki kita, bulong niya. Hindi madali, sabi ko sa kanya. Walang worth it na madali. Umupo ako sa tabi niya. Mas mabagal ang hininga niya kaysa karaniwan. Malamig ang balat ng kamay. Rosa, okay ka lang ba? Pagod lang ako, mahal, sabi niya nang umingiti. Pero kalmado, huwag mo akong sabihin na essay pinutol niya ako ng matamis. Huwag matakot. Ang kamatayan ay hindi nakakatakot kapag natupad na ang purpose. Yumuko siya sa akin. Ipangako mo na bubuksan mo ang kahon. Gagawin ko. At mabuhay ka bilang babae mo ngayon. Huwag ulit ibaba ang ulo, kahit para sa pag-ibig. Pinisil ng mga daliri niya ang akin nang may hindi inaasahang lakas. Pagkatapos huminga ng malalim at bumulong, makikita ko ulit, pero hindi sa mata. Namatay siya sa parehong gabi ng tahimik, nakaupo sa paborito niyang upuan, na may mahinang ngiti sa labi, na parang sa wakas nagpapahinga. Nakita siya ni Ramon sa madaling araw na may kahon sa kandungan at pangalan ko sa card, para kay Maria. Hindi ito ang wakas, ito ang simula. Lumuhod ako sa tabi niya at umiyak nang hindi ko pa nagawa sa maraming taon. Hindi sa lungkot, kundi sa pasasalamat, dahil ibinalik niya sa akin ang pinakamahalagang maaring mabawi ng babae, ang sariling boses. Tumingin ako sa salamin ng salon. Saglit akala ko nakita ko ang dalawang silweta, akin at kay Donna Rosa, mumingiti sa likod ko, at alam ko na hindi siya tuluyang umalis, nagbago lang ng anyo. Ang madaling araw pagkatapos ng kamatayan ni Doña Rosa ay iba sa iba. Mabigat ang hangin sa loob ng bahay, na parang naiintindihan din ng mga dingding ang kawalan. Walang iyak, walang boses, walang hakbang, tanging tiktak ng oasan sa salon. Nagmamarka ng buhay na nagpapatuloy, matigas ang ulo, kahit ayaw tanggapin ng kaluluwa. Umupo ako sa harap ng apag na fireplace. Ang kahon na may pangalan ko ay nakapatong sa tuhod ko. Kahoy na madilim, polished, na may mahinang amoy cedar at jasmine, katulad ng lahat na pag-aari niya. Sa tabi, ang card na sulat niya nang nanginginig para kay Maria. Hindi ito ang wakas, ito ang simula. Hinawakan ko ito ng matagal bago buksan. Natatakot ako. Natatakot sa laman. Natatakot na maging final ang pag-alis niya kung matuklasan ko ang huling seket niya. Pero mas natatakot ako na manatili akong pareho kung hindi ko gagawin. Huminga ako ng malalim at binuksan ang takip. Sa loob ay sealed na folder, yellow envelope at maliit na golden key. Wala nang iba. Ang envelope ay may sulat. Basahin ito muna. Binuksan ko. Buhay ang boses niya sa mga salita, habang tumatakbo ang mata ko sa bawat linya. Mahal na Maria, kung binabasa mo ito ay umalis na ako sa bahay na ito. Huwag umiyak para sa akin. Ang pag-alis ko ay hindi lungkot, ito ay katuparan. Ipinangako mo na bubuksan mo ang kahon kapag handa ka na, at ibig sabihin noon natutunan mo na ang pinakamahalaga, ang halaga ng sariling tingin mo.
Sa folder makikita mo ang testamento ko, ang bahay, ang accounts, ang properties, lahat sa pangalan mo. Huwag magulat. Hindi ko ito ginagawa sa awa. Ginagawa ko dahil sa iyo ito. Pero may iba pang kailangan mong malaman. Bagay na itinago ko sa maraming taon at ikaw lang ang makakaunawa. Ang key ay bubukas sa kofre sa basement, sa likod ng salamin. Doon ang mga piraso ng nakaraan na nag-ugnay sa atin. Kung magkasya kang buksan, maghanda na tingnan ang katotohanan ng walang takot. Huwag kalimutan, Maria, ang pinakamalaking mana ay hindi pera, kundi ang kalayaan sa pagpili. Na may pag-ibig, Rosa, nanginginig ang kamay ko. Binasa ko ang liham 2-3 beses. Hindi ko alam kung ginhawa o vertigo. Ang salamin. Muling ang salamin. Pumasok si Ramon sa sandaling iyon. Pula ang mata niya mula sa gabing pinigilan ang iyak. Sorry po, Ginang, sabi niya nang nabasag ang boses. Hiniling niya na huwag sabihin sa iba. Gusto niyang tahimik lahat. Tumango ako. Alam ko. Ganoon siya. Matigas hanggang wakas. Inilagay niya sa mesa ang white envelope. Bukas darating ang notaryo. Pero hiniling niya na ibigay ko ito ngayon. Ano ito? Liham din mula kay Doña Rosa para sa iyo. Sealed na may watch ang envelope. Binuksan ko. Sa loob ay short note na payhong elegant na sulat. Alam ni Ramon higit sa ipinapakita. Tiwala ka sa kanya. Hindi lahat dito akin. Bahagi ng kwentong ito ay sa kanya rin. Tiningnan ko siyang gulilat. Ibinaba niya ang tingin ng nervous. Sabi ng Ginang ng mahina. Pinapangako niya na hindi ako magsasalita hanggang mabasa mo ang liham. Nabasa ko na. Kung gayon kailangan kong sabihin ang katotohanan. Bumaba kaming dalawa sa basement. Lugar na hindi ko pa nakita, malawak, na may shelves na puno ng kahon. Painting na natakpan ng tela, antique furniture. Sa isang sulok, sa likod ng salamin na inilipat doon kagabi, may maliit na kofre. Ginamit ko ang golden key. Ang click ng lock ay parang tibo. Sa loob ay documents, black and white photos at leather-bound notebook. Binuksan ko. Sa unang page, petsa, 1,954, at phrase na blue ink para sa kapatid kong si Ana. Kung balang araw mabasa mo ito, patawarin mo ako sa hindi pagbalik. Ana, ang nanay ko. Naramdaman ko na gumagalaw ang sahig sa ilalim ng paa ko. Kapatid ni Rosa ang nanay ko. Tanong ko. Tumango si Ramon. Bakit hindi ko alam? Dahil binura siya ng pamilya ninyo. Ang tatay ninyo huminto siya. Hindi niya aprubahan ang lalaking pinakasalan niya. Na-disinherit siya. Umalis siya nang hindi lumingon. Sumandal ako sa kofre para hindi mahulog. Hindi kailanman binanggit ng nanay ko ang kapatid. Kailanman. At gayon pa man, nandoon. Ang sulat niya, ang salita niya, ang nakatagong kwento sa alikabok ng panahon. Binuklat ko ang mga page, diary ito. Kinukwento ang kabataan niya, pag-ibig kay Luis, karahasan, aksidente na nagbulag sa kanya, pagbubuo ulit ng buhay. Pero may iba pa. Sa maraming entry, kinakausap ang nanay ko. Ako, secret visits. Ngayon bumisita ako sa kanya. Lumalakad na ang maliit kong Maria. Hindi ako pwede matagal. Hindi maaring ipanganib ni Ana na malaman ng asawa niya na pumupunta ako. Pero bawat yakap ko sa kanya, nararamdaman ko na muling nag-ugnay ang kapalaran sa amin. Kung balang araw mabasa niya ito, malalaman niyang hindi ko siya iniwan. Nalabo ng luha ang paningin ko. Idinikit ko ang diary sa dibdib. Diyos ko, bulong ko. Buong buhay ko akala ko mag-isa ako at hinanap niya ako. Inilagay ni Ramon ang kamay sa balikat ko. Alam ng Ginang na kailangang sabihin niya sa personal. Pero natatakot siya na hindi sasapat ang oras. At ako, naglingkod ako sa kanya ng higit 40 taon. Saksi ako sa lungkot at pag-asa niya. Naniniwala siya na bawat babae ay ipinanganak na may misyon. Ang sa kanya ay ihanda ka para ipagpatuloy ang sa kanya. Sa gabing iyon hindi ako nakatulog. Binasa ko bawat pagina ng diary isa-isa, na parang nagsasalita sa akin ang kaluluwa ni Rosa mula sa papel. Kinukwento kung paano pagkatapos ng aksidente, nagsimula siyang tumanggap ng mga babaeng inabuso. Iniwan, nawala katulad niya. Binibigyan niya ng tirahan, trabaho at bagong pagkakataon. Ang lugar na iyon tinawag niyang Casa del Alba. Sa loob ng maraming taon, lihim itong gumana hanggang isang betrayal ang nagpilit na isara. Nanumpa ako na kapag namatay ako, may magbubukas ulit. Siguro ang kapatid ko, siguro ang anak niya. Isinara ko ang diary nang nanginginig ang kamay. Walang duda na. Ang manang iyon ay hindi generosity, tawag ito. Kinabukasan dumating ang notaryo ng tama sa oras. Lalaking naka-gray suit, friendly na mukha
at calm na boses na parang sanay sa balitang nakakagalaw ng kaluluwa. Umupo kami sa office. Ang document sa mesa ay maraming page na signed at sealed. Iniwan ng Ginang Rivas lahat sa pangalan ninyo. Doña Maria, sabi ng notaryo. Lahat. Ang bahay, accounts, property ng lupa kung saan narito ang bahay, at trust fund para sa paglikha ng foundation. Foundation. Ganoon nga. Sa testamento malinaw niyang sinabi. Binuksan niya ang folder at binasa. Nais ko ng pamangkin ko. Si Maria Galvez ay lumikha ng shelter para sa mga babaeng walang tirahan. Single mothers o victims ng abuse. Iyan ang magiging legacy ko. Gusto kong tawagin katulad ng una kong bahay, ang Casa del Alba. Hindi ko napigilan ang iyak. Bawat salita ay confirmation na hindi nagkamali ang kapalaran. Lahat ng pinagdaanan ko, pagpapahiya, pag-iwan, kalungkutan, inihanda ako para rito. Lumapit si Ramon at inabot ang panyo. Alam niyang tatanggapin mo, sabi niya. At kung hindi ko tanggapin, tanong ko sa gitna ng hikbi. Kung gayon ililipat ang pera sa Anonymous Association. Pero huminto siya. Hindi mo gagawin. Alam mo na ang misyon mo. Lumipas ang mga araw at nagsimulang magbago ang bahay. Binuksan ko ang mga bintana. Pinasok ang liwanag. Ang etyo ng tawa ni Rosa ay parang lumulutang sa mga pasilyo. Sa hardin, ang mga bulaklak na iningatan niya nang may diligensya ay namulaklak uli. Tinulungan ako ni Ramon sa pag-ayos ng papeles, donations, permits. Unti-unti nagsimulang muling buhay ang Casa del Alba. Ang unang dumating ay 3 babae, isang bata na may baby, isang ginang na tumatakas sa violent na asawa, at isang dalaga na walang pamilya na natutulog sa kalye. Nang tumawid sila sa pinto, naramdaman ko ang hindi maipaliwanag, na parang nandoon si Rosa na nanonood, ngumingiti. Bawat gabi, kapag isinasara ang ilaw, umuupo ako sa harap ng salamin. Hindi ko na ito tinatakot. Tinitingnan ko ng may respect, pasasalamat at bawat gawin ko ay parang may iba akong nakikita. Hindi lang reflection ko, kundi glimpses ng nakaraan. Fragments ng lahat ng babaeng nasaktan at ngayon nakakahanap ng ginhawa sa mga dingding na ito. Isang buwan pagkatapos, habang sinusuri ang documents ng trust, nakita ko ang liham na hindi ko pa nakikita. Nakatago sa mga notarial papers. Binuksan ko. Kay Rosa ito, sinulat bago mamatay. Mahal na Maria, kung binabasa mo ito ay nagawa mo na ang hakbang. Natutuwa akong malaman na hindi ka natakot sa salamin, na hindi ka sinira ng sakit. Minsan ang mga babae sa pamilya natin ay ipinanganak na may kurse ng katahimikan. Ang nanay mo ay binasag ito ng kalahati, ako binasag sa sigaw, ikaw naman binasag sa dignidad. Salamat sa hindi pinatay ang kwento ko sa akin. Kung magduda ka kailanman, tingnan mo ulit ang sarili sa salamin. Pero sa pagkakataong ito, hindi mo makikita ang nakaraan. Makikita mo ang lakas ng lahat ng nauna. Iniiwan ko sa iyo ang bahay ko, pangalan ko at paniniwala ko. Gawin mo rito ang may halaga. Na may walang hanggang pag-ibig, Rosa, umiyak ako ng tahimik, hindi sa lungkot, kundi sa pasasalamat, dahil naintindihan ko na minana ko higit sa ari-arian. Minana ko ang misyon ng pag-ibig at hustisya. Sa gabing iyon, nang mamatay ang huling liwanag ng araw, pumunta ako sa salon. Nagsini ako ng kandila sa harap ng salamin at tiningnan ko ng diretso. Ang reflection ay nagbalik ng imahe na nagpalamig sa akin. Ako, nakalugay ang buhok, mahinahon ang mata, payapa ang mukha at sa likod ang malabong silweta ng babaeng may baston, ngumingiti. Salamat, tiya, bulong ko, at parang sumagot ang hangin, mahina ang pag-islap ng kandila. Sa sandaling iyon naintindihan ko ang hindi ko pa naintindihan noon, na ang pag-ibig ay hindi namamatay sa katawan. Na ang dugo ay hindi namamatay sa taon at na may ugnayan na hindi pinuputol ng panahon, binabago lang. Ilang linggo pagkatapos opisyal naming binuksan ang Casa del Alba. Dumating ang kapitbahay, volunteers, babae ng iba't ibang edad. Puno ng buhay ang hardin. Pinapalitan ng tawa ang katahimikan. Sa isang dingding inilagay ko ang bronze plaque na may inscription para sa lahat ng naniniwala na hindi na sila makakapagsimula uli. Nang putulin ko ang ribbon, naramdaman ko na may sarado sa loob ko at mas malaki ang bumukas. Hindi ito ang wakas ng kwento. Ito ang simula ng lahat ng iba. Tumingin ako sa langit. Ang araw ay tumatawid sa ulap na bumubuo ng ray ng liwanag na bumagsak sa fountain ng hardin. Doon, kung saan madalas umupo si Rosa para makinig sa tubig. Akala ko narinig ko ang boses niya. Ginawa mo ng mabuti, Maria. Ngayon hayaan mong matuto ang iba na makita ang sarili. Ngumiti ako at alam ko na natupad ko ang pangako, dahil hindi na ako ang babaeng iniwan sa hintayan ng boss, ni ang submissive na asawa, ni ang anak ng katahimikan.
Ako ang tagapagmana ng lahat ng natutong mabuhay. At sa refleksyon ng salamin, huling beses nakita ko ang bagay na nagpaklose ng mata ko ng may lambing. Ako, nakatayo, na may grupo ng babae sa paligid at sa likod ang luminos na figura ni Donna Rosa. Ginagabay kami lahat patungo sa liwanag ng alba. Sabi nila ang kapalaran ay sinusulat sa mga desisyon na ginagawa. Pero naniniwala ako na sa mga sugat din na tinangging itago. Lumipas ang 6 na buwan mula nang binuksan natin ang Casa del Alba at hanggang ngayon nagigising ako bawat umaga na parang kasama ko si Rosa. Hindi na tumutunog ang baston niya sa pasilyo, pero buhay ang boses niya sa bawat babaeng tumatawid sa pinto natin. Naghihintay ng shelter, ginhawa o simpleng lugar para muling maniwala sa sarili. Bawat araw dumadating ang bagong kwento. Ilan nakakadurog ng puso, ilan puno ng pag-asa, pero lahat may common. Sa likod ng takot ay may malaking lakas na kailangan lang ng kaunting pag-ibig para magising. At kapag tinitingnan ko sila, kapag nakikita kong tumatawa ulit ang mga babaeng iyon, naramdaman ko nang umingiti ang kaluluwa ni Rosa sa akin. Mahirap ang unang taglamig. Kulang ang pera namin para mapanatili ang shelter. Ilang gabi natatakot akong mawala lahat, pero naalala ko ang mga salita niya. Ang kalayaan ay hindi hiniling, kinukuha. Kaya lumabas ako, nakipag-usas sa kapitbahay, organizations, babaeng dumaan dito at gustong tumulong ngayon. At unti-unti ulit nangyari ang miracle. Anonymous donation dito, collection doon. Kapag malinis ang purpose mo, nakikipagsabuatan ang buhay sa iyo. Minsan umuupo ako sa parehong upuan kung saan natutulog si Rosa ng siesta. Pinipikit ko ang mata at nakikinig sa tunog ng bahay. Tawa, hakbang, gitara. Ang iyak ng Bobby ay hindi na shelter ng katahimikan. Ito ay home na puno ng buhay. Isang hapon, habang nagche-check ng papeles sa office, pumasok si Ramon na may envelope. Dumating ito para sa iyo. Sabi niya na may ngiti. Galing sa munisipyo ang sender. Binuksan ko. Sa loob ay official document. Kinilala ang Casa del Alba bilang Public Utility Institution. Sa unang beses, kinilala ng Estado ang trabaho na tahimik na ginawa ni Rosa sa loob ng decades. Naramdaman ko ang buhol sa lalamunan. Inilagay ko ang document sa desk sa tabi ng framed photo niya. Nagtagumpay tayo, tiya, bulong ko. At nanumpa ko na sa sandaling iyon mahina ang pag-islap ng lamp sa desk, na parang sumasagot sa akin. Sa gabing iyon puno ng bituin ang langit. Lumabas ako sa hardin. Namulaklak ulit ang magnolia at amoy pag-asa ang hangin. Naglakad ako hanggang sa fountain kung saan noon umuupo si Rosa na may baston sa tuhod. Ang refleksyon ng tubig ay nagpapakita ng buwan na nahati sa dalawa na parang lumang salamin. Yumuko ako at nakita ang mukha ko. Sa unang beses sa matagal na panahon, hindi ako natakot. Hindi na ako ang babaeng iniwan ni Jose sa hintayan na iyon. Ni ang humiliated na asawa, ni ang anak ng katahimikan. Ako ang babaeng nakaligtas sa paggalimot at nag-convert ng sakit niya sa bagay na maaring hawakan, hingahin, tirhan ng iba. At noon naintindihan ko na iyan ang tunay na victory. Isang umaga nakatanggap ako ng unexpected letter. Galing sa hospital. Sabi ni Jose may sakit siya, mag-isa. Kailangan niya akong makita. Natulala ako. Sa ilang minuto, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos naalala ko ang pangako kay Rosa. Hindi mabuhay sa galit. Pumunta ako. Nang dumating ako sa kwarto niya, hindi ko agad siya nakilala. Payat na payat, malalim ang mata, gray ang buhok. Nang makita niya ako, umiyak siya. Hindi ako pumunta para pag-usapan ang nakaraan. Sabi ko ng mahina. Pumunta ako para sabihing pinatatawad kita. Ibinaba niya ang ulo. Hindi ko deserve ang tawad mo. Siguro hindi, pero kailangan mo ito higit sa akin. Nanatili ako ng ilang minuto sa katahimikan. Pagkatapos tumayo ako at nagpaalam. Walang ibang salita. Nang lumabas ako sa hospital, tumama sa mukha ko ang araw at naramdaman ko na may sarado sa loob ko. Definitely ang tawad ay hindi palaging reconciliation. Minsan ito lang ang eleganteng paraan ng pagsabi. Hindi mo na ako nasasaktan. Bumalik ako sa bahay na magaan ang puso. Sa hapon na yon, pagdating ko, nagkakatipon ang mga babae sa hardin para maghanda ng community meal. Mga bata na tumatakbo, tawa, musika. Ang pinakamagandang tunog sa mundo. Doña Maria, sigaw ng isa. Halika, gusto namin ng picture. Nagtipon kaming lahat sa harap ng fountain. May nagdala ng kamera at eksakto bago ang flash. Isang puting butterfly ang lumapag sa balikat ko. Lahat tahimik at ngumiti ako. Siya iyon, si Rosa, na nagpapalala na nandoon siya sa bawat bagong buhay na namumukadkad sa mga dingding na ito. Sa gabing iyon sumulat ako ng liham para sa sarili ko.
Iniwan ko itong nakatago sa parehong kofre, kung saan nakita ko ang diary ni Rosa. Sabi Maria, kung balang araw muling matakot ka, alalahanin mo lahat ng nagawa mo. Alalahanin ang mga kamay na tinulungan mo, yakap na ibinigay mo, luha na pinahiran mo. May memory ang kapalaran at kapag gumaling ang babae, gumagaling din ang kwentong nauna sa kanya. Huwag nang makilala ulit ng bahay na ito ang katahimikan. Na may pag-ibig, ikaw mismo. Tinihik ito, inilagay at isinara ang kofre. Sa unang beses sa buhay ko, walang takot sa hinaharap. Ngayon, habang ikinukwento ko ito sa iyo, pumapasok ang araw sa bintana ng office at hinahaplos ang mga portrait sa dingding. Ang nanay ko, si Rosa at ako, 3 henerasyon ng babae na sa iba't ibang paraan natutong mabuhay. Minsan iniisip ko na ang sakit ay naglalakbay sa dugo. Pero ang lakas din, at na ang misyon natin sa mundong ito ay hindi burahin ang peklat, kundi gawing segin para sa mga susunod. May memory ang kapalaran. At kapag tumayo ang babae, tumatayo rin ang mga nauna sa kanya. Kaya kapag tinitingnan mo ako o naririnig ang boses ko, hindi lang kwento ko ang naririnig mo, kwento ito ng lahat. Bago matapos, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Kung kailanman pinaparamdam sa iyo na maliit ka, kung kailanman pinaniwala ka na walang halaga ang boses mo o na binabawasan ng edad mo ang power mo, tingnan mo ang sarili sa salamin, doon ang sagot mo. Buhay ka pa at habang humihinga ka, may karapatan at obligasyon kang magsimula ulit. Hindi mahalaga kung sino ang iniwan ka, sino ang nanakit sa iyo, o sino ang hindi naniniwala sa iyo. Palaging may after na naghihintay sa iyo. Madaling araw na handang magsimula sa iyo. At kung kailangan mo ngayon ng sign para gawin ito, ito na ang sign mo. Magsimula ulit, hindi para makalimot, kundi para parangalan lahat ng naligtas mo. Dahil ang kapalaran, kapag nakita ang babaeng magpasya para sa sarili, tahimik siyang pumapalakpak. Ako si Maria Galvez at ito ang kwento ko. At kung naantig ka, gusto kong magbigay sa iyo ng espesyal na imbitasyon. Mag-subscribe sa channel. I-like at sabihin mo sa comments kung saang lungsod ka nanonood. Ang suporta mo ang nagpapanatiling buhay sa boses ng lahat ng babaeng minsan pinatahimik at ngayon sa wakas naririnig na.